Kinabukasan ay nagyakag ng bumaba ng Tagaytay si Agatha na hindi naman tinutulan ni Nigel. Napag-alaman niyang ang tiyahin niya ay wala na roon at agad din nagpahatid sa San Isidro. Nigel, Agatha, salubong ni Juanita. Bakit lumabas kayo agad? Sandaling sinulyapan ni Nigel ang asawa at hinalikan ng ina. Napag-usapan po namin na ituloy na lang honeymoon mama pag nagpunta kami ng Canada sa Sambuan. At saka po, hindi naman kami papayag ni Agatha na hindi ba lang kayo mahatid ni Papa sa airport bukas. Umaliwala sa mukha ng matandang babae na tinanggap ang halik ni Agatha. Kung sa bagay, ay mas gugustuhin namin ng papa nyo na makasama kayo roon. Pero bakit kailangan maghintay pa ng isang buwan, iho? Marami pong aayusin papeles para sa passport ng asawa ko, mama. Bukod po roon, kailangan may handa ko ang lahat sa opisina sa buwang bakasyon. Ang papa nga pala. Ayun, iho, nasa opisina. Gustong maupo muli sa mesa kahit man lang daw sandali. Namimiss din niya ang gawaing iyon na kung ilang taon na ring hawak ng papa mo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At natitiyak ni Agatha na nagbalik sandali ang isip sa nakaraan. Magbibihis lang ako, ma. At susunod din ako roon. Kailan ba talaga yung schedule ng flight niyo bukas? Sinabi ng matandang babae ang oras ng alis nila. Tumango si Nigel at inakbayan ng asawa papanghik ng silid. Pinaniwala mo naman ng mama mo na pupunta tayo ng Canada. Akusan ni Agatha nang nasa silid na sila. Hindi ako nagsisinungaling, Agatha. Bagot na sagot ni Nigel na nagpalit ng damit. Iniwasang tingnan ni Agatha ang katawan ng asawa. Hindi niya may tatangging may kakaibang dandaming dulot ang makita niyang hubad ito. Idagdag pa ang alaala ng sinundang gabi. Pupunta tayo ng Canada sa sandaling may paayos ko sa ahente at passport mo. Bakit kailangan magtungo tayo roon, Nigel, ha? Protesta niya. Anong gagawin natin dun? Anong gagawin natin dun, ha? Siyempre, para pagbigyan ng mga magulang ko. At saka, wala kang karapatan tumanggi. Pinapaalala ko lang sa'yo. Ganun. Dahil binili mo ako, hindi mo na kailangan ipaalala pa. Paasik niya yung sagot. Alam mo, Nigel, hindi ko alam kung hanggang kailan mananatiling asawa mo nang dahil lang sa pagkakautan ng daddy sa'yo. Ito ang ikalawang araw na kasal natin, Agatha. Para pag-isipan mo kung kailan ka makakawala sa akin. At tinitiyak ko sa'yo, akin ka. Akin ka lamang forever. Wika nito habang ibinubuto na sa polo shirt at ipinangilalim iyon sa slacks. Hindi ko alam na isa sa mga pangarap mo ay magkaroon ng walang katahimikang buhay maasawa. Nagsalubong ang mga kilay nito nang lingunin siya. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Na hindi magiging madali para sa'yo pakisamahan ako. At sinabi ko rin sa'yo na magiging malungkot ang buhay mo oras na pakasalan mo ako. Itinaas niya ang mukha upang bigyan diin na sinabi. Siguro nga, pero hindi sa kama. Tumaas ang sulok ng bibig nito sa intensyong insulto. Okay, sige. At wala naman akong magagawa dun eh. Doon ka expert eh. Ay tao lang ako. Siyempre, mahina din minsan. Naniniwala ka ba talagang kayang pukawin ng ibang lalaki ang damdaming pinuha ko sa iyo, Agatha, ha? At naniniwala ka ba na kayang gawin ng ibang lalaki ang ginagawa ko kapag kasama kita sa kama? Alam mo, Nigel, napakawalang hiya mo. Pinamulahan siya ng mukha. Huwag mong ipagmayabang ang kakayahan mo pagdating sa kama, Nigel. Dahil hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Sa isang iglap, ay nasa tabi na niya ito
at bumuo ng isang kamay nito sa braso niya at itinaas siya. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, Agatha. Ipagtakwilan mo ako dyan sa puso mo. Pero tiyakin mo lang na walang ibang lalaking involved. Dahil kung meron, baka kung ano magawa ko sa inyo parehas. Naririnig na niya ang halos pagtatangis ng mga bagang nito. Gusto mang pagsisihan niya Agatha ang sinabi ay binigyang katwiran ang sarili na nararapat lang iyon dahil sa tinanggap niyang insulto. Pagkalabas ng asawa ay pumasok ng banyo si Agatha at ibinabad ang sarili sa bathtub. Sinikap niyang alisin sa isip ang pangyayaring nagdaang gabi. Pero tuksong lalong lumilinaw sa isip niya iyon. Galit siya dito dahil sa insultong ginagawa nito sa kanya at ang sapilitan niyang pagpakumbaba dito. At gusto rin niyang murahin ang sarili dahil sa matinding pagtugon. Kung hindi sa traidor niyang katawan, ay hindi niya daranasin ang ganong kahihiyan. Pakiramdam ni Agatha ay pagod na pagod siya sa magdamag nitong pag-angkin sa katawan niya na ang katwiran ni Nigel ay ginagawa lang nito ang dapat gawin ng isang asawang lalaki sa unang gabi na kanilang kasal. At ito pa ang pinakamatindi. Sa kabila ng pagod niya, wala ni isa man sa ginagawang pag-angkin ng asawa sa katawan niya ang hindi siya dinala nito sa matinding kasukdulan. Huwag ka naman laban, Agatha. Wika nito sa ikalawang pagkakataong angkinin siya at muli siyang lumaban. Bagamat hindi kasing puwersahan ang paglaban niya kaysa sa nauna, ay hindi niya binigyang kasiyahan si Nigel na basta na lang siya magparaya. Hinayaan siya nitong matulog pagkatapos noon. Pero gising pa ang diwa niya sa mga braso nito. Magmamadaling araw na noon. Ang mga kamay nito ay patuloy na gumagalaw sa kanyang katawan. Pamula sa taas hanggang sa may tiyan hanggang doon. Habang hinahalkan nito ang kanyang braso, ang kanyang balikat para palagabin ulit ang apoy na unti-unti nang lumalagabaga. No fight this time, baby. Tukso nito. Wala ka bang balak matulog? Pagod ang tinig na sabi ni Agatha. Pakiramdam ni Agatha ay pagod na pagod siya. Pagod na pagod siyang sa argumento nila o di kaya ay mapagporsahan dito. Ito ang wedding night natin, baby. Hindi ko naman gustong maakusahan na hindi ko ginagampanan tungkulin ko sa'yo. Sabi nito na muntikan niyang ikatawa. Naiinis siya sa lalaki dahil kapag inuumpisahan nito ang pagpapalagabag ng apoy ay nagugustuhan niya. Bakit ba nakabakas sa mga braso at balikat niya ang malulupit nitong mga kamay sa ginagawa niyang paglaban dito nung una? Hindi niya maintindihan. Galit na galit siya sa lalaki pero kapag ginagawa na nila iyon ay para bang kumukusa ang katawan niya. Ang buong maghapon ay ginugol niya kasama ang biyan ng babae. At totoong wala siyang maipipintas dito. Ipinakita nito sa kanya ang lahat ng silid ng mansyon. Kinabahan siyang mahapo ito subalit hindi pinansin ni Juanita ang pag-aalala niya. Tiniyak nito sa kanyang alam nito kung kailan dapat magpahinga. Nakapaghapunan na siya kasama ng mga biyanan nang dumating si Nigel. Nagulat pa ito na makitang kasama si Lorena. Dumating si Lorena kaninang hapon, Mama. Wika nito, ang mga mata ay sa ina tinuon bago sa kanya. Hindi niya alam na bababa kami kagad ni Agatha at sana daw ay nakasabay na lang siya. Good evening po, tita. Hello, Agatha. Nakangiting bati nito sa kanya. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Hello, iha. Nakangiting bati ng matanda. Si Lorraine ay malambing na hinalikan ang matandang babae. Gusto ko pong ihatid kayo ng tiyo sa airport bukas. Di po ba nangako ko sa inyo? Oo nga pala. Pero hindi ka na dapat nag-abala pa, iha.
Mahabang oras ang biyahe ng paroon at parito sa Tagaytay. Hindi mo ba kasama si Gary? Naggipit ng mga balikat ang dalaga. Sinulyapan nito si Nigel. Inanyayahan ko munang dumito muna sa mansyon si Lorraine Agatha. Hindi praktikal na magbook pa siya ng hotel gayong kay raming kwarto sa silid na ito. Ani ni Nigel sa asawa. Of course. Walang emosyon sagot niya. Aling silid ang ibibigay ko? Tanong niya sa asawa na para bang housewife na housewife siya. Yung dati lang ginamit ko, Nigel. Malambing nitong sinabi. Yung blue room. Muntik na hindi mapigilan ng dalaga ang mapasinghap. Ang blue room na sinasabi nito ay ang silid na unang ibinigay sa kanya ni Nigel noong una siyang dumating sa mansyon. Tinawag itong blue room dahil kulay asul ang wallpaper na nakalagay dito. Maraming bakanting silid ang mansyon. May 3 guest room sa ibaba. Pero bakit iyong silid na dating nitong ginagamit gayong katabilan ng master bedroom na silid na iyon? Nakita niya ang protesta sa mukha ni Juanita at naakmang magsalita ito ay inunahan iyon ni Nigel. Ihatid mo na si Lorraine sa blue room, Agatha. Utos nito sa kanya na tila siya isa sa mga katulong sa bahay. Aangil sana siya dito kung wala roon ang biyan ng babae. Sumunod ka sa akin, Lorraine. Aniya, na pilit kinakalma ang sarili. Good night po, tita. Good night, Nigel. At sumunod na ito sa kanya. Sa itaas, ay sinamahan ni Agatha ang dalaga hanggang sa loob ng silid. Pila tahom, Lorraine. Aniya, sa bagot na tono. Ngumiti ang dalaga. Of course. Huwag ka mag-alala, Agatha. Sanay na ako dito. Salamat. Naupo ito sa kama at naghikaba. Inalis ang sapatos at ang stockings nito. Hindi niya malaman kung bakit hindi sila lumabas at pinanood lang ito. Kung hindi sa damdaming hindi niya maintindihan, ay magugustuhan niya marahil si Lorraine at totoong maganda ito. Kumusta naman ang buhay may asawa? Tanong nito sa kanya nang mapunang hindi siya kumikilos. Naggipit siya ng mga baligad. Tulad din ng iba sigurong bago mag-asawa. Alam mo, Agatha, mahirap pakibagayan niya si Nigel. Bata pa lang kami, kilala ko na yung lalaking yan. Nakangiting sabi nito sa kanya. Alam mo, Lorraine, maganda ka. Bagay ka sa asawa ko. Pero bakit hindi ka nagpakasal sa kanya? Huli na para bawiin niya iyon. Pati na ang biglang pagtalim na mata niya ay hindi niya naitago. Sandaling napatanga sa kanya si Lorraine. Pagkatapos ay ngumiti. Alam mo, nagtatanong din ako sa sarili ko niyan. Pagkatapos ay nagkipit ng balikat. Kasabay ng pagtayo at inabot ang zipper sa likod ng damit. Pero sasabihin ko sa iyo ang sekreto ko. Hindi kasi ako naniniwala sa kasal. Kaya kong angkin ng isang lalaki nang hindi ako nagpapatali sa isang kapirasong papel. Tuloy na nagpatangay sa damdamin si Agatha. Kahit na ang lalaking yun ay kasal na? Oo. Kahit kasal na siya. Mariing wika nito na bahagyang ikiniling ang ulo. Itinuloy nito ang paghuhubad ng damit. At sa puntong iyon ay sumungaw sa pinto si Nigel. Tanging malilito sa plot lamang ang suot ni Lorraine. Pero hindi ito nag-abalang takpan na katawan kahit sa presensya ni Nigel. Si Agatha ay pinanlakayan ng mga mata. Ano ba, Nigel? Nagbibihis si Lorraine, oh. Hindi ka dapat pumasok. Tumaas ang kilay ni Nigel at isang makahulugang ngiti ang ibinigay nito kay Lorraine. Don't worry, Agatha. Hindi ako maselang tao. Isa pa, sanay na kami ni Nigel sa isa't isa. Bali walang wika nito. Hindi niya alam ang isasagot roon. Siya ang nailang. Siya ang tila wala dapat roon.
Walang sabi-sabing tumalikod at nilampasan si Nigel sa pinto at nagtuloy siya sa master bedroom. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Hindi malaman kung kanino siya magalit. Sa asawa ba o kay Lorena o sa sarili niya dahil hinayaan niyang makaramdam ng ganun. Bakit? Kung iisipin ay nagsaselos at naghihinala siya. Hindi pa siya gaanong kalmante nang pumasok si Nigel. Walang anumang nag-alis ng kasuotan nito. Siya ay hindi malaman ang gagawin. Marami siyang gustong sabihin dito pero hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Tumigil ka nga sa kakaikot mo riyan. Tinalo mo pang isang malapit na mga anak eh. Bakit ba? Amused na wika nito sa kanya. Dati ba kayong may relasyon ni Lorraine? Bago niya napigil ang sarili, ay lumabas sa bibig niya iyon. Nahinto sa pagsusuot ng roba si Nigel. Saan mo naman kinuhang ideyang yan? Hindi siya makapaniwalang amusement ang nakikita niya sa mga mata nito. Yun kasi ang ipinaparamdam niya eh. Nautal niyang sinabi. Hindi magawang salubungan ang tingin ni Nigel. Nasa pagitan siya ng galit at pagkapahiya. Talaga? Naiiling wika ni Nigel. Ang wish ko lang naman, sana maging discreet kayo sa kung anumang mga hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin. Discreet sa anumang ha Agatha? Isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kalimutan mo nila yung sinabi ko. Baka nagkakamali lang ako sa kanya. Pag-iwas niya. Hindi niya magawang sabihin ang niluloob. Natitiyak niyang mapapahiya siya. Iisipin ni Nigel na nagseselo siya. Si Nigel ay nagkibit ng mga balikat at pumasok ng banyo. Nakatulugan na niya si Nigel na nagbabasa sa may sitting room. Ni hindi niya ito matanong kung anong binabasa at bakit ayaw pang matulog. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog siya na walang sagabal mula rito. Hindi niya matiyak kung gaano siya katagal nakatulog. Subalit nagasing siyang wala pa rin sa tabi niya ang asawa. Mabigat ang katawang tumayo siya upang silipin ito sa sitting room. Subalit wala ito roon. Tuluyang nawala ang antok niya at muling bumalik sa higaan. 10 minuto ang lumipas nang marinig niyang bumukas ang pinto ng sitting room. At pagkatapos ay ang silid nila. At maya-maya ay pumasok si Nigel. Mahigpit na ipinikit ang mga mata at nagkunwaring tulog na. Naramdaman niya ang pagtabi ni Nigel. Makalipas pa ang ilang sandali ay ibinabadya ng paghinga nito na tulog na. Doon lang humalagpos ang hiningang hindi niya alam na pinipigil niya. Saan galing ang asawa? Bakit ngayon lang ito pumasok sa silid nila? At bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi nito pinag-interesan ang katawan niya? Sinisikap niyang alisin sa isip ang nagpipilit na sumiksik roon. Hindi magagawa ni Nigel at Lorena ang ganung uri ng kataksilan sa mismong mansyon. Tapos narito pa siya at ang mga magulang ng asawa.